Ayab ti panagdayaw, dengga mo apo ti asog ko, amang tungtong iti kinalinteg, ti panagdawat ko ti itulong, indengan nak, ipangag mo da ito'y napudno akararag. Nananay nga ammom ti pusok, umay ka kanyak iti rabii, nananay ti panangsuot mo kanyak, ket awan masarakam adakes at arigagay ko. So, kan kanayon asumurot wagas ko, ket pulos adjak pinanawan iti dalan mo. Ipakitam tinakaskas daaw nga ayat mo, ket ispalan nak iti sibay mo, kadagiti kabusor awan pakan anak.
Inayaw na. Santo, 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 manakapanin ka. Diyos na madayaw, awanin ka na. Agkararag tayo. Apo may nga nasantuan, ken margayat unay. Agyaman kami manen, ta inakam manen ti gundaway, tapno makapan kami dito balay nga pagdayawan. Kat agyaman kami met, tinted mo nga karadkad, tipker ken pigsa, tinal daw nga panagbiag mi. Kastamit apo dawaten mi kuma, ti panang tarabay mo kada kami, bayat ti panagdaydayaw mi. Ket sika kuma, ti mang tarabay ti pastor mi, bayat ti panangiburay na, tinasantuan asaritam. Apo Diyos dawaten mi met, pakawanan na kami kadagiti nagkurangan, mi kay panagbasbasol mi. Daytoy ti dawat ken kararag mi, tinapanay kanagan ni Jesus. Amen. Jesus, oh Jesus, stand and what me. Jesus, oh Dawat mi. Agtugaw tayo. Good morning! Naimbag nga agsapa kadati aming kakabsat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Dahito'y taldaw nga narami ti Apo, agragsak tayo, agrambak tayo. This is the first Sunday of August. Ito po yung unang linggo ng Agosto at ang first Sunday or ang August or ang Agosto po mga kapatid ay buwan ng pagiging mabuting katiwala or Stewardship Month. Stewardship Month. Bulan ti kinamapagtalkan. Digiti amin eleksyon, wano sermon tayo, ti daytoy a bulan, ket may papanamin ti kinamapagtalkan. Kastamat, si Jesus ay kasama or SHAK, S-H-A-K. Dati, umagang kay ganda, UKG. Ngayon po, second season or third season, it's SHAK. Si Jesus ay kasama. Sa panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. Hindi pa rin nawawala yung umagang kay ganda, pero ang title na po ng ating ministry, daily or morning ministries ay si Jesus ay kasama. Watch out for it. Magsisimula po yan sa August 14. Pagkatapos po ng medyo ilang linggong break, we have started recording for our first edition or first airing for the week.
Nagsimula po kami mag-record last week para sa 14 Lunes hanggang Sabado, agraman na Imbaga Damag. So, kumpleto na po. Abangan po ninyo daily, Monday to Friday, alas 7 ng umaga. Available po yan sa Facebook page ng NACS, United Methodist Church or NACS UMC, at sa YouTube ng NACS UMC. Ganon din, Dagiti Ilocano, na Imbaga Damag, alas 6, alas 6 rather. Alas 6 iti rabi iti Sabado. May kadwa, isama po natin sa ating panalangin ang ating Vacation Church School or VCS sa Magallanes, Cavite. Magsisimula po yan sa Lunes hanggang Miyerkules. 3 araw lang po doon kasi maghapon tayo doon. May klase sa umaga, may klase din sa hapon. So, sa umaga ng Monday, bukas ng umaga, 5 o'clock kami manggagaling dito, mga mahigit around 3 oras ang biyahe mula dito hanggang Magallanes, Cavite. Kasi tapos nun Batangas na. Boundary po yun ng Cavite at Batangas. So, mayroon po tayong mission doon. And magkakaroon din po tayo ng Vacation Church School doon or VCS. So, isama po natin ang matagumpay na pagkandak ng ating VCS doon sa Magallanes, Cavite. Ganon din, isama natin mga teachers natin. Matutulog po yung mga teachers doon. Kasi mahirap naman kapag araw-araw silang uuwi, pagod na ang mga yon. Magtuturo sila ng buong maghapon, tapos uwi pa sila, mahigit 3 oras ang biyahe. Hindi po praktikal. Kung kaya't doon na po sila matutulog. Ako, pupunta ng umaga, babalik po ako dito ng hapon din ng Lunes. Si Pastor Edgar ang pastor naman na natili doon hanggang matapos ang VCS. Si Teacher Abby at saka si Teacher Sharon at may ilang teachers pa mula dito sa NACS ang pupunta rin doon. Kasama rin po si Ate Zenia Aguilana. Siya ang pinaka-mother nila. Mga magluluto at mag-aasikaso sa kanila para doon. So, ipag-pray po natin ang mga teachers at mga volunteers natin para sa VCS Magallanes. Tulad po na nasabi ko kanina, ang buwan ng Agosto ay buwan ng pagiging mabuting katiwala or Stewardship Month. Bulan ti kina mapagtalkan. May naigit ito'y, denggan tayo ti may sa apakaamo manipod iti Stewardship Committee Chairperson tayo. Pakinggan natin ang isang paalala mula sa ating Stewardship Committee Chairperson, si kapatid na Neri. Morning! Good morning! Alam nyo ba? Hindi pa. Ang buwan ng Agosto ay buwan ng Stewardship Month. So, meron akong babasahin. Stewardship as a lifestyle. Stewardship is too frequently equated with the annual commitment campaign to underwrite the local church operations. The biblical message is that stewardship is a lifestyle. Lifestyle daw. Stewardship means manage. We are called as followers of Christ to manage all the gifts, mga regalo natin, placed into our lives, including the time, yung talento, yung spiritual gifts, the relationship, creation, and the income and assets. Every church has an opportunity to grow generous stewards with their members and attendees.
Stewardship is fundamental for a church to have the time, talents, and resources to accomplish God's mission and vision for the local church. What is the stewardship education? Stewardship education takes place in formal sessions through Bible study, curriculum. It takes place in the life and actions of the congregations. It takes place when we read the newspaper or watch television. It takes place in families. When parents discuss their investment of time and money in the presence of their children, the parents are conducting stewardship education. When people talk about how the gifts of the church have made difference in individual lives or in communities, stewardship education takes place. When the church says, "Thank you for the people's generous gifts," stewardship education takes place. Alam niyo rin ba na ang pagiging liturgist, acolytes, ofertory ushers, communion ushers, and greeters ay mga serving opportunities na bahagi ng stewardship ministry. Kaya kung nais niyo po na makatulong o sumali sa mga gawain nito, kausapin niyo lang po ako, si pastor, saka yung mga lay leaders. Ito po ay part ng ating buhay para sa ating programa ngayong August at magkakaroon din po tayo ng application form kung saan niyo po gustong sumali para kayo po ay makasali sa mga gawain dito sa ating church. Maraming salamat at magandang umaga. Thank you, Ate Neri. May nakalimutan ka yata. Pati pagiging kasapi sa choir. Yung pong mga choir, yung mga sa praise and worship, ating mga talento. Pag may nakalimutan po ako, si pastor na. Yes. Thank you, Ate Neri. Tama po yun. Yung inyong pag-gather sa mga bata upang dumalo dito sa simbahan, bahagi po yun ng pagiging katiwala. We are stewards of the children. So, marami. Maraming stewardship opportunities. Kasama rin dyan, yung sinabi natin, Neri, our finances, yung panahon natin, yung ating pagpunta nga lang dito sa simbahan. That's stewardship. Imagine, sa halip na nakabukas ang inyong tindahan ngayon at magbenta, hindi, nandito kayo. Sa halip na nandun, namamasada kayo, nandito kayo, yun po'y pagiging mabuting katiwala sa oras na yung pinagkaloob sa inyo ng Diyos. At marami pa. So, your presence here is actually part of stewardship. Congratulations po sa inyo. At marami pa po. So, muli, sa mga gusto maging kasapi ng choir, gusto maging liturgist, gusto maging acolyte, communion stewards, offertory ushers, greeters, musicians, lahat yan. Sabihin nyo lang po kung gusto ninyo at sabihin kay Ate Neri, kay Ami, kay Nanay Lucia, o di kaya kay Ate Ansel at Ate Marlene. Biling po kaming ilagay kayo, isama kayo sa listahan ng mga faithful stewards of talents and capabilities. Happy birthday! Sino-sino yung mga birthday celebrants ngayon? We have Catherine Liberato, Ariel Tumalinan, Estrella Yu, Scarlett Althea del Rosario, Jack Mute Aquino, Alessandra Maribojo, Luis Bamba Jr., Joymi Salazar, Araceli Nicole Sichanco, Marisa De Leon, Elena Ferrer,
Peter James Camara, Josrael James Camara, Dolores Sim Garcia. At meron pa po bang ibang nagdiriwang na kanilang birthday ngayon? Pwede po bang pumunta rito? Meron dito sa area na to. Aba. Yan. Apat sila. Wala na po ba? Sa mga nasa online, binabati rin po namin kayo. Sige, sa area na to kayo pumunta, iha. This part. At tatawagin ko na rin yung mga first-timers natin kasama sa ating pagsamba. Tinatawagan ko po at kinikilala natin sina kapatid na Jason Pabriga, Ella May Sol Moro at Mariela Del Llosa. Asan po sila? Wow! Iho, dito kayo. Yung mga first-timers dito po, mga birthday celebrants dito. Welcome po sa inyo. Welcome sa Nax United Methodist Church. Grabe, may tatlong first-timers ngayon at may apat na nagdiriwang na kalang birthday. Meron pa po bang mga first-timers dito? At nakadipay first-timers ito, eh? Parang meron pa eh. May dalawa pa dun sa area na yon. Ayun! Ate Marlene, pakikuha ang pangalan nila. Ayan. Dito po. May kamukha kayo, ate. Parang kilala ko yung kamukha nyo. Pakibigay na yung ating token sa kanila. Ayan. Remembrance po ninyo sa first time na pagpunta nyo dito. At birthday gift na rin sa inyo. Thank you. Sana sa pagdalo nyo sa pananambahan dito sa Nax UMC, maramdaman nyo ang presensya ng Diyos at ang yakap ng Panginoon sa pamagitan ng Ilocano worship at Ilocano congregation. Sige, paki-extend pong ating mga kamay patungo sa kanila at atin silang ipanalangin. Maraming salamat po, Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Salamat sa buhay ng mga kapatid na ito na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Dalangin ko, Panginoon, basbasan mo sila. Ingatan sila, pagpalain sila. Samahan sila sa kanilang paglaki, paglago, pag-aaral, at patuloy na pagiging mabuting mga anak sa kanilang mga magulang. Ganon din, Panginoon, sa mga nagdiriwang ng kalang kaarawan na wala sa amin ngayon, o di kaya mga nasa online worship, i-bless mo rin sila. Benisyo na midawapo, ipay mo kadita dadupay nga parabor kadakwada, sa lakniba mida, aywa na mida. Ganon din, Panginoon, dalangin ko, basbasan, pagpalain, o Diyos ang patuloy na magpala sa kanila. Sa pagsama nila sa aming pananambahan ngayon, maramdaman nawa nila ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya, ang iyong yakap, at ang pagyakap sa kanila ng kongregasyong ito.
Salamat po sa buhay nila. Salamat po sa buhay nila. Itong aming panalangin sa ngalan ni Kristo. Amen at amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you. God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless. Harap po sa kanila. Mga kapatid, ito yung mga birthday celebrators natin at ito po yung mga first time na nakasama natin sa pananaman. Palakpakan nga natin sila. Happy birthday and God bless sa inyo. Sige po, salamat po. Meron po tayong Recognition Sunday. Ito po ay sa last Sunday ng buwan na ito, August 27. May QR code po dyan. Pakiscan na lang po yung QR code dyan at fill upan yung form. Kung wala naman po kayong pang-scan, sabihan niyo po kami at bibigyan namin kayo ng form para dyan. Kasi sa August 27, tatawagin namin lahat ng mga nagtapos at may mga honors sa paaralan sa school year na ito. We will recognize you all. Ayaw po naming may malampasan. Kaya't sana lahat ng mga nagtapos at may honors sa school year na nagdaan ay maibilang, mailista lahat. Pati yung mga nakapasa sa board exam, mapasama lahat yan sa ating Recognition Sunday. Ganon din po, Stewardship Sunday sa linggo ding iyan, at meron tayong special offering, joy-giving offering, para sa Panginoon. So that will be the last Sunday of August. Atin pong pakinggan ang pagbasa sa banal na kasulatan. Panakaibasa tinasantuan na surat, masarakan jay Roma, chapter 9, verses 1 to 5. Kastiti ko na. Ibagak ti kinapudno, gapo ken Kristo. Sa anak nga agulbod, ken makipagpaneknek, kanyak iti konsensyak, iti Espiritu Santo. Nga addaanak iti nakaro aladingit, ken saan nga agsarsardeng apan naas iti pusok. Ti mabalin kalikagumak, mailunod ken maisinaak manipod ken ni Kristo. Para kadagiti kakabsat ko alalaki. Dagiti nagtaod iti pulik sigon iti lasag. Israelita da, naampon da, naaddaan da iti dayag. Dagiti tulag ti sagot iti linteg. Ti panagdayaw ti Diyos ken dagiti karkari. Kapututan ida dagiti kapuunan iti iyaay ni Kristo no maipapan iti lasag. Isuna a Diyos iti amin. May daydayaw kuma isuna iti agnanayon. Amen. Item ti tinapay, ti biyagapu, maipay ito'y kanarwang, kas manantet mo chay, nenat paymay, katagiti taon na bisinan. Amen. Ang pagbasa mula sa Ebanghelyo ng Panginoon. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao,
Sila'y naglakad papalabas sa kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila kaya't pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon na'y lumapit sa kanyang mga alagad, sinabi nila, "Malapit na pong lumubog ang araw at ilang ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo ang mga kalapit na nayon ng mga taong upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangan umalis. Kayo ang magpakain sa kanila," sabi ni Jesus. Sumagot sila, "Wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay at 2 isda lamang." "Dalhin niyo rito," sabi niya. Pinupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi yon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Adayaw ka, o Apo Hesukristo. Bendisyon ng kati, kinapuno, tapnuis utaraon ko wapo, ken mampukaw di kinanakes ko, ken palnaken ragsak masarap ko. Amen. Dengganday ti mensahe ti kanta agapo ti Ilocano Choir. So many things try to fill me up. So many things try to weigh me down. Fill my heart now until you stay, and chase the other things away. Fill my heart, come Spirit, fill me up, come Holy Spirit. Fill me up to the top of my soul. Fill me up, come Holy Spirit. Fill me up now and take control. Fill me up, Holy Spirit. Oh, now my heart is an
an open door. Here your spirit is welcome, Lord. Fill my heart now and let it grow, and change my life so all will know. Fill up my heart, you come and fill me up, come, Holy Spirit. Fill me up to the top of my soul. Fill me up, come, Holy Spirit. Fill me up now and take control. Come, oh Spirit, come. Now come, oh Spirit, come. Fill me up now and take control. Fill up my heart, come, Spirit. Fill me up, fill me up. Parang gusto kong paulit yun ah. Thank you, choir. Ang alingmang kakaunti kapag ito'y ibinigay kay Jesus ay dadami. Uray basit iti may sa abanag, kuno naman manot iti may sa abanag, no intay ipay ka ni Jesus, umado dagitoy. Little in the hands of Jesus is always much. Good morning. Let me start with this story. Gusto ko mo magsimula sa pamagitan ng kwentong ito. Sinisilip ko sa Ate Zenny eh. Baka makalimutan kong bumaba mamaya, di ko naman. Sasabihan na ako mamaya, Pastor, di ka bumaba ngayon ah. A villager, along with his wife, may isang taong probinsyano, kasama niya yung kanyang asawang babae, pumasok sila sa isang 5-star na hotel. Yung lalaki, dahil first time siyang pumasok sa hotel, pinapanood niya yung mga taong pumapasok sa elevator. First time niyang makakita ng elevator. Sa buong buhay niya, ito lang yung unang-unang pagkakataon na nakakita siya ng ganito. Pinapanood niya yung mga tao na pumapasok doon. Hanggang sa may isang matandang babae na pumasok sa elevator. Inaabangan niya. Umakyat yung elevator, tapos inantay niya na nakababa ulit. Nung bumukas yung pintuan ng elevator, talagang dilat yung mata niya. Nagulat siya. Isang batang sexing babae ang lumabas sa elevator. At sabi niya, grabe, ang ganda pala ng pintuang ito. Yung matandang babae, pagpapasok,
lalabas, batang-bata na. Ang ginawa niya, lumapit sila mag-asawa, itinulak yung kanyang asawang babae sa loob ng elevator. Umaasang pagbalik ng elevator, ang lalabas ay isang sexy batang babae rin. Mga kapatid, alam natin na hindi ganun ang elevator. At walang ganung makina na pagpasok mo sa pintuan, matanda ka, paglabas mo, batang-bata ka na. Subalit, may isang bagay tayong alam. At ito'y kay Jesus, ang lahat, kahit na anong mang bagay, ay magiging napakaganda at lahat ng bagay kapag inialay kay Jesus ay magiging napakarami. At damay sa amadre, ang nagkararag iti kastoy. I am nothing. Jesus is everything. Ako'y walang-wala. Ako'y baliwala lang. Pero si Jesus ang lahat-lahat. I do nothing on my own. He does it. Lahat ng mga bagay na aking ginagawa, hindi ko actually ginagawa yon. Si Jesus ang gumagawa ng mga yon. I am God's pencil. Ako'y isang lapis lamang ng Diyos. Isang maliit na lapis na ginagawang panulat ng Diyos. Anumang gustong isulat ng Diyos, gagawin niya at gagamitin ako. Gaano man ako ka-imperfecto, pag ginamit ako, ang kanyang susulatin ay napakaganda. However imperfect instruments I may be, He still writes beautifully. Ang madreng ito ay si Mother Teresa of Calcutta. Or, sa mga kapatid nating Roman Catholics, siya si Saint Teresa of Calcutta. At totoo nga po, Jesus did write beautifully with her life. Alam natin kung paano nabuhay si Mother Teresa. Isang napakayamang pamilyang pinanggalingan niya, pero tinalikuran niya lahat ng yaman niya, pumunta sa pinakamahirap na lugar sa India, sa Calcutta. Doon, pinaglingkuran niya ang mga mahirap na malimon siya upang sa ganun ay may pakain sa mga walang-wala. Niyakap niya at ginamot niya yung mga may sakit, lalong-lalo na yung mga may ketong. Mula sa walang-wala at napakaliit na bagay na kanyang sinimulan, ngayon, meron ng mga mahigit 5,000 mga madre ang sumunod sa kanya. Mayroong 500 mga centers na naitayo sa pamagitan niya at ng mga sumusunod sa kanya. 5 milyong katao ang pinapakain araw-araw. 90,000 na taong may ketong ang ginagamot nila taon-taon. Little is much when they are brought to the hands of Jesus. The wonderful thing about Jesus is that His works, actions are not bound by time. Ang maganda kay Jesus, lahat ng mga ginawa niya ay hindi po nalilimitahan ng oras at ng panahon.
Sa ebanghelyo natin ngayon, mga kapatid, mababasa natin ang tungkol sa pagpaparami ni Jesus sa 5 tinapay at 2 isda. At pinakain ni Jesus ang mahigit 5,000 katao. Pinaka ni Jesus tinasrok ang 5,000 at tao. Di nakita ni Jesus nagiti adu at tao. Kinunana kay itadala na, pakanin niyo ida. Nung nakita ni Jesus ang maraming tao, sabi niya, pakainin niyo sila. Pero anong sagot ang malagad? Teacher, pauwiin na lang natin sila. Wala tayong sapat na pera para pambili ng pagkain nila. Pero anong sagot ni Jesus? No, pakainin natin sila. May problema tuloy yung mga alagad. Saan sila kukuha ng ipapakain sa kanila? Saan sila kukuha ng ipapakain sa mahigit 15,000 katao? Kasi yung 5,000, bilang lang ng mga lalaki yun. Hindi pa kasama yung mga babae at mga bata. So kung isasama mo yun, 5 times 3, 15,000. O mas mahigit pa. Paanong magkakasya yung 5 tinapay at 2 isda para makakain ang 15,000 katao? That is the miracle that Jesus did. Pero pansinin nga natin yung mga reaksyon ng mga tao nung sinabi ni Jesus, pakainin natin sila. Una, si Felipe. Ano bang reaksyon ni Felipe nung sinabi ni Jesus, pakainin natin sila? Sabi ni Felipe, Panginoon, upang mapakain natin ang mga taong ito, halos hindi sasapat yung sweldo ng isang tao para sa 6 na buwan. 6 months' wage is not enough to feed this many people. Wala tayong ganong kalaking halaga. At kahit na meron tayong ganong kalaking halaga man, wala ring bakery ang pwede nating pagbilhan ng ganong karaming tinapay. The reaction of Philip is the reaction, friends, of an unbeliever. Ang reaksyon ni Felipe ay reaksyon ng hindi mananampalataya. A man who does not believe in any invisible means of support. Yung kahit na konti, sasabihin pa rin niya, ano ba naman ang magagawa niyan? Ano ba naman magagawa niyan? Mga kapatid, again, every Tuesday during our visitation time, we always experience the miracle of multiplication. We always experience the miracle of multiplication. Bakit? Wala po kaming libo-libong dalang pera para pangkain namin pag Martes. At Ansel, kapag lumalabas tayo, may dala ka bang 2,000? Ganon din si kapatid ng Marlene. Wala. Ako, ang dala ko, pang gasolina. Pero alam nyo, nangyayari, pagkainan na, malapit ng kainan, sasabihin ni Kuya Jimmy, Pastor, saan tayo kakain? There will always be that miracle of multiplication.
Walang-wala kami pero pagkainan na meron at meron. Kapag wala si Ami, kakain kami sa buffet. Pag, ano kay Jimmy? Pag nandyan si Ami, sa Jollibee lang naman. Yun ang biruan namin lagi. Ewan ko ba, natataon na kapag wala si Ami ang pinupuntahan namin na para kumain ay mga buffet restaurant. Di naman kami lahat magaling kumain. Akala nila marami kong kinakain. Naku, kung alam lang nila. Sa bahay lang ako marami kinakain. There is always that miracle of multiplication. Hindi kami uuwi sa mga bahay namin na gutom. Busog na busog kami. Kapag si kapatid na Zening nagpakain, sila ni kapatid na Jojo, nako, asahan mo. Halos di kami makatayo. Kapag kami pumupunta sa Muñoz, sa Parkway, ganun din. Nung una kaming nagdala ng cake para i-celebrate ang birthday ng isa sa kanila nagulat ako, aba, pagdating namin doon, may pansit, at kung ano-ano pang mga pagkain. Kahit na sinabi namin huwag sila maghanda, pero may handaan. Ang mga kapatid na ito ay walang-wala din naman. Subalit gumagawa ang Panginoon ng paraan. So, there is always that miracle of multiplication. Kahit nasasabihin natin na, Lord, ito lang ang meron ako. Apo Diyos na ito'y latad na kanyak. Gemno, idatong dayta ken Apo Diyos. Kapag inialay natin yan sa Panginoon, kahit na kukunti yan, padadamihin yan ng Panginoon. The Lord will multiply it. Let us not be Philip. Huwag nating tularan yung sinabi ni Felipe, Panginoon, wala tayong sapat na pera na pambili ng pagkain para sa mayan. Pangalawa, si Andrew. Ano naman ang reaction ni Andres? Si Andres naman, laging may dinadala kay Jesus. Nung sinabi ni Jesus na pakainin natin sila, aba, naghanap na si Andres ng kung sino ang may baon. Siya, wala siyang baon Naghanap kung sinong pwede niyang hingan. Nagsapol di mabalin na adawatan. Naghanap siya kung saan siya pwedeng makikikain. At nahanap niya yung isang batang lalaki na may baon. Mga kapatid, nung dinala ni Andres yung batang lalaki na may baon, Jesus took the bread and took the fish and then gave thanks to the Father, and lo and behold, after the prayer of thanksgiving, biglang marami ng pagkain. Or, yung ibang mga Bible scholar, sabi nila, pagkuha ni Jesus sa tinapay, doon sa basket,
Di na tumitigil yung pagkuha ni Jesus sa tinapay. Sa halip na 5 lang, meron at meron at meron hanggat ang lahat ay nakakain. Ganon din nangyari sa isda. Pagkuha ni Jesus sa isda, sa halip na 2 lang, hindi na tumitigil yung pagkuha ni Jesus ng isda doon sa basket hanggang ang lahat ay nakakain. Anong gustong sabihin nito sa atin? Little is much when placed in the hands of Jesus. Let us be Andrew. Tayo'y maging kagaya sana ni Andres. Tulong sa atin upang sa ganun ay mapakain or masagot ni Jesus ang pangangailangan ng iba. Kapag hindi tayo ang kasagutan, maghanap tayo ng paraan upang sa ganun ay mas tugunan ang pangangailangan ng iba. Hindi yung, ay walang-wala ko eh. Ano magagawa ko? Wala nga. No. Be like Andrew. Be like Andrew. Finally, yung bata. Jeubing, this little boy who gave his lunch. Yung bata na nagbigay ng kanyang ulam, pananghalian. Of all people, sa lahat ng tao na nandun, ang nag-share ng kanyang baon ay isang bata. Isang bata. Nasaan yung baon ng mga matatanda? Ayaw nilang i-share. Ayaw nilang ibigay. Nagaantay sila ng tatanggapin. Buti pa yung bata, marunong mag-share. Yung mga matatanda, ayaw. At nung sinimula ng bata na i-share yung kanyang baon, pinarami pa ni Jesus ito kung kaya't pati yung mga walang baon nakakain. Mga kapatid, anong ibig sabihin nito para sa atin? The moment that we start to share whatever we have, the Lord will multiply that. Sa sandaling simulan nating ibahagi ang anumang nasa sa atin sa ibang tao, ang Panginoon para ramihin pa niya yan. Minsan, may lumapit sa akin, humingi ng tulong. Hindi po ito yung huling ginawa ko. Yung alam ni Kuya Jimmy na kwento, hindi yon. May lumapit sa akin, humingi ng tulong. Sa araw na yan, kunwari mayaman ako eh. Binigyan ko siya ng 1,000. Wow, ang laki. Sabi naman pamangkin ko, sana all. Binigyan ko ng 1,000. Kinagabihan, binalik agad ng Panginoon. Alam nyo kung magkano? Times 10. Times 10. Pumasok sa GCash ko. Sabi ko, sana 10,000 na lang binigay ko. Siguro kung 10,000, nag-times 10 din ano. Pero, mga kapatid, that has been my experience. Every time
I start to share whatever I have, the Lord will always replace it. Sa bawat sandaling ako'y nagbabahagi ng kahit na anuman na nasa akin, pinapalitan niya ng Panginoon. The Lord always multiply it. Pinapalitan ng Panginoon, mas marami pa. Itong karanasan ng batang lalaking to, nung kanyang ibinahagi ang kanyang baon na 5 tinapay at 2 isda, pinarami ito ng Panginoon at nakakain ang mahigit 15,000 tao. 15,000 tao. This is a call for all of us, my dear friends. Isang malaking hamon para sa ating mga kapatid. Ano ang iyong nasa kamay ngayon? Magkano nasa kamay mo ngayon? Magkano nasa wallet mo ngayon? Sabihin nyo, Pastor, wala oh. Magkano nasa bulsa nyo ngayon? Offer it to the Lord. Whatever is in your heart, ano man ang dinidikta ng iyong puso ngayon. Hindi ko naman sinasabi lahat. Kunin nyo na lahat naman nasa wallet nyo. No. Kung ano man ang dinidikta ng iyong puso ngayon, na ibigay sa Panginoon. Ibigay mo sa Panginoon. Ibahagi mo sa iba. I assure you, sinisigurado ko ito sa inyo, ibabalik at ibabalik yan ng Panginoon. Sa buwan ng pagiging mabuting katiwala, this stewardship month, we're being called upon to share whatever we have. We're being called upon to be faithful stewards. Tayo'y tinatawag upang maging mabuting katiwala ng kahit na anuman na nasa sa atin. Tayo'y tinatawag na magbahagi ng kahit na anuman na nasa atin. At sa paggawa natin yan, sinisigurado ko sa inyo, ibibigay, ibabalik yan ng Panginoon ng higit pa kaysa ating inaasahan. The Lord will return to it. The Lord will return that to us more than what we're expecting. Idato nyo, dagita amin nyo iti Diyos. Idato nyo, dagita amin nyo iti Apo, kati Apo, paadun na, bendisyonan na ida. Naimbag, nagsapa, gata amin kakabsat. Anakaipaay kadagiti sagsagot, mayaban dagiti asyo.
Lipay miken ka, datu nanaknuan ragsak. Kararag tayo. At tuyo apo dagitoy adaton ing kami paydakan ka. Bendisyonam ka dagitoy. Makayayo ka di dagitoy titsangwanam. Aramatam ka dagitoy apo tapno may palpalawa pa iti ebanghelyom kanti pagariam dito daga. Bendisyonam dagitoy nang ipay ka dagitoy. Mawad ka di taglaplapusanan pay aparabor mo. Tinagan mo Kristo. Amen. Amen. Agtila tayo nakatakder para iti Santa Komunyon. Tiyapod da kada kayo. Itangan nyo dagiti puspuso yo. Iden tayo ti panagyaman ni Tiapo Dios tayo. Isut may tutup na imbag kan may parbeng aknaayon kan sa dinuman, nga ramidan ti panagyaman kan kawapo, ama na manakabalin amin, na marsway ti langit kan daga. Idi rabi nga nyawat na ti bagina, amay pay ka na kami, nangalay ti tinapay, nagyaman kan ka, pinisi na ti tinapay kat intad na kay tadala na kinunana, alahin nyo, kaninyo, daytoy ti bagi kamay daton ka na kayo, aramidin nyo daytoy apakalaglagay pan kanyak. Kalpasan ti panang rabi ng ala ti kopa, nagyaman kan ka, intad na kay tadala na kinunana, uminom kay ti daytoy da kay amin, daytoy ti darak ti baratulag, may parukpok ka po kada kayo, kan kayo ti ado, may paay ti panakapakuan ti basol, aramidin nyo daytoy, ti masansan kas pakalaglagipan kanyak. Iparupok mo ti Espiritu Santom kata kami an natipon-tipon ditoy, kan kaligitoy asagot at tinapay kan arak, aramidam dagitoy kata kami abagi kandaran ni Kristo tapno ti daytoy alubong, agbalin kami abagi ni Kristo an nasubot iti dara na. Babanti Espiritu pakipagkay kaysa na kami kan Kristo, kaniti tumugal maysa, kaniti ministeryo ti daytoy alubong, aging kati ay ni Kristo ti maudi a panagbaligi, kat makipagrambak kami kan kuana, tinalingitan na padaya, gapuang kan Yesu Kristo nga anak mo, kanti panagtang ti Espiritu Santo iti nasantuan na iglesyam, kuam amin ti dayaw kan gloria, manakabalin a Dios itakan tagnanayon. Amen. Mga kapatid, mayroon po tayong 6 stations ngayon. Tatayo po ang mga communion steward sa gitna. Pipila po tayo. Pagkatanggap natin ng tinapay, ostya at ng kopa, babalik po tayo sa ating upuan.
Antayin po natin ang lahat ay makakuha at sabay-sabay tayong tatanggap. Sabay-sabay tayong kakain at inom ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Gawin po natin ito habang tumutugtog ang ating pianista. Pinagkakalob sa inyo ngayon ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan, pinagkakalob ko sa inyo. Kanin nyo at kayo'y magpasalamat. Itong aking dugo ay pinagkakalob sa inyo. Inumin nyo ito at kayo'y magpasalamat. Dati amin ti kararag, agnanay na Diyos, agyaman kami kan kagaputi da ito'y na santuan na misteryo ng idatunam ti biyag mugpay ka na kami. Patgamtap ng mapan kami ti lubong babanting panakabalin ti Espiritu. Kasi tad mi ti biyag mi kaigasab sa bali.
Tinagan na Kristo nga pumi. Amen. Salamat po. Thank you. Amin Jesus idatun ko ken kaken awatem amin. Tuy biag kumin nakidatun wen itek amin. Amin Jesus idatun ko ken kaken awaten Espiritum imarik namti kahatana kanyak. Awatem Jesus, awatem amin. Tuy biag kumin nakidatun wen itek amin. Amin Jesus idatun ko yawan daytoy puso. Kiti ayat mo ken bendisyon nga adto. Awatem Jesus, awatem amin. Tuy biag kuin nakidatun wen itek amin. Kararag tayo. Tiday ito yung oras, uapog kama kamikan ka. Kat iti kakamamikan ka. Dawatan mi tagtultuloy ngayon ka panalaknib ka na kami. Agtultuloy ngayon ka panang kadwa ka na kami. Agtultuloy ngayon ka panang parabor ka na kami. Dawatan mi uapog. Denggam ka di dagiti karkararag mi. Tiday ito'y kanitot pa nagkararag. Iraman mi ni Kapsat Lolita Zambrano. Kastamad kan Crescencia Lagudas. Agraman waapo dagiti su amin akakabsat. Isuda ang agkasapulan ti panakaagas ti daytoy kanito. Awan ti imposible kan ka o Dios. Nulakad idaton mi amin dagitoy kan ka. Yasadig mi amin dagitoy ang masakit akakabsat kan uray dagiti nasakit mi. Ammo mi asikati may paay ti panakaagas kada kami kan kadakwada. Kastamat wapo.
Iya sinigmi dagiti amin apakaburiburan mi. Dagiti amin apakasaknan mi. Tulungan na kami. Tulungan na kami. Tinatagubilin namin sa iyo, Panginoon, lahat ng mga kapatid namin na may sakit ngayon. Ganon din ang mga nangangailangan, dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. Ipagkaloob mo ang kagalingan at tulong sa kanila at sa bawat isa sa amin. Huwag mong hayaan, Panginoon, na kami panghinaan. Pagkos dalangin namin, kami inyong patatagin, palakasin. Iya sinagmimot kan kawapo ti iglesia. Tinax United Methodist Church. Agraman dagiti amin at trabahador na, dagiti pasyales si konseho, dagiti amin na kaming na manipod ko bingan kataengan. Kasta mo tuwapo dagiti aday ti online worship, dagiti dati pagtataengan da, kadwaem sa luadam ida, aywanam ida. At tuyo apo, dagiti anak mo, isuda nga dahi ti pagtutugawan da. Nunyaman pa yung apo, dagiti personal akararagdagan ka kandawat da. Patgam ka di. Kung anuman mga personal na kahilingan ng mga anak mo ngayon, o Diyos, dalangin ko, sila inyong pakinggan, sila inyong pakinggan. Ipagkaloob, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen. Amen. Amin, Jesus, idatun ko, pusong kenday tuy met biag, inandaw sikat suruten, may sa apagtalkak. Awatem Jesus, awatem amin. Tuy biag kuwinak idatungwen. Ang Diyos ay nangusap sa atin sa pamagitan ng mga himno, banal na kasulatan, mga panalangin, sa komunyon, at sa kanyang mensahe. Humayo tayo, at sa ating paghayo, tanggapin natin ang kanyang pagpapala at biyaya. Ti bendición ti Dios itetanggen ka, para mula itet na't pamilyam. Ti masakbayang, tawinan na santuan, bendición iti Dios kanay itet na. Itet na tunggal lumay ka, itet na tunggal mapan ka, mabigbig kumati puso, bendition ti
Ama, Anak, kan Espiritu Santo. Amen.